Ang kasaysayan ng industriya ng telebisyon at pelikula sa Pilipinas ay mayaman sa mga kwento ng mga batang sikat na nagbigay ng saya at inspirasyon sa mga manonood. Isa sa mga pinakatanyag at hindi malilimutang pangalan noong huling bahagi ng dekada 90 ay si Serena Dalrymple. Sa pamamagitan ng kanyang natatanging talento sa pag-arte, natural na galing sa komedya at nakatutuwang mga ekspresyon, nakuha niya ang puso ng milyong-milyong Pilipino. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging isang simpleng bata tungo sa pagiging isa sa mga pinakakilalang child wonder ng bansa ay nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng sining. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang malawak na katanyagan at matatag na posisyon sa mundo ng showbiz, pinili niya ang isang landas na malayo sa kamera. Si Serena Gail Dalrymple ay pinanganak noong September 7, 1990. Siya ay anak ni Robert Lloyd Dalrymple, isang Scottish-American at dating opisyal ng militar ng Estados Unidos, at Wilma Billones Dalrymple na isang Pilipina. Ang pamilya na kanyang ina ay nagmula sa timog bahagi ng Pilipinas, partikular sa probinsya ng Cebu, kung saan nakalagak ang labi ng kanyang mga kamag-anak. Lumaki siya kasama ang kanyang dalawang kapatid na babae na sina Sarah at Samantha. Ang kanyang maagang buhay ay dumanas ng matinding pagsubok dahil sa maagang pagkawala ng kanyang mga magulang. Noong siya ay 5 taong gulang pa lamang, pumanaw ang kanyang ama dahil sa atake sa puso. Makalipas ang 5 taon, noong taong 2000, ang kanyang ina naman ay pumanaw dahil sa sakit na pneumonia. Dahil sa trahedyang ito, si Serena at ang kanyang mga kapatid ay pinalaki at tinanaguyod ng kanilang tiyuhin. Sa kabila ng mga personal na hamon na ito, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at nagtapos ng high school sa OB Montessori Center sa Las Piñas noong 29 ng Marso 2007. Pagkatapos nito, kumuha siya ng kursong Export Management sa De La Salle College of St. Benilde upang ihanda ang sarili sa mas malawak na oportunidad sa labas ng bansa. Ang kanyang karera sa industriya ng sining ay nagsimula sa isang hindi inaasahang pagkakataon noong taong 1997. Nakilala siya ng publiko sa pamamagitan ng isang sikat na patalastas sa telebisyon para sa fast food chain na Jollibee, kung saan tumatak sa isipan ng mga manonood ang kanyang linya na tungkol sa paghingi ng isa pang Chicken Joy. Ang tagumpay ng patalastas na ito ang nagbukas ng pinto para sa kanya sa network na ABS-CBN. Ang kanyang unang pelikula ay ang Haba Baba Doo, Puti Puti Poo noong taong 1998, kung saan kasama niya ang komedyanteng si Redford White, si Babalu at ang kapwa niya sikat noon na child star na si Camille Prats. Sa kaparehong taon, napasama rin siya sa pelikulang Tong Tatlong Tatay Kong Pakitong Kitong. Dahil sa kanyang husay, mabilis na nasundan ang kanyang mga proyekto noong taong 1999 tulad ng Type Kita, Walang Kukontra, Tic Tac Toys, May Koloko Toys, at Once Upon a Time the Movie. Ang kanyang pinakatanyag na pagganap ay sa pelikulang Bata Bata Paano Ka Ginawa noong taong 1998, kung saan gumanap siya bilang anak ng batikang aktres na si Vilma Santos. Ang pagganap na ito nagbigay sa kanya ng mga prestiyosong parangal kabilang ang Best Child Actress sa FAMAS Awards at AFP Awards, pati na rin ang Movie Child Performer of the Year sa Star Awards for Movies. Sa telebisyon, naging bahagi si Serena ng iba't ibang mga programa na lalong nagpatatag sa kanyang pangalan sa industriya. Isa sa kanyang mga hindi malilimutang proyekto sa telebisyon ay ang afternoon drama series na Marinela, kung saan nakasama niya sina Camille Prats at Shayna Magdayaw. Ang programang ito ay nagpatuloy na bukod sa komedya ay may kakayahan din siyang magpaiyak na manonood sa pamamagitan ng mabibigat na eksena. Dahil sa matagal na pagsasama sa trabaho, nakabuo sila ng malalim na pagkakaibigan na nagpatuloy kahit matapos ang maraming taon. Naging regular din siya sa sitcom na Daddy O Baby O kasama si Dolphy, ang itinuturing na hari ng komedya sa Pilipinas. Ang karanasan na makatrabaho ang mga malalaking pangalan sa industriya sa murang edad ay nagbigay sa kanya ng malawak na kaalaman sa sining ng pag-arte. Ang kanyang huling regular na palabas sa telebisyon bago ang kanyang unang pagre-retiro ay ang pantaseryeng Spirits noong taong 2004 na pinamahalaan ng direktor na si Chito Esronio at kinatampukan ng mga kabataang artista ng Star Magic. Ang pagkawala ni Serena sa industriya ng showbiz ay hindi nangyari dahil sa anumang iskandalo o kontrobersiya. Sa halip, ito ay isang personal at pinag-isipang desisyon na may kaugnayan sa kanyang pangarap at praktikal na pangailangan sa buhay. Opisyal siyang nagretiro sa pag-arte noong taong 2005 upang matutukan ang kanyang pag-aaral at upang makuha ang pensyon mula sa kanyang yumaong ama na isang opisyal ng militar ng Estados Unidos. Ayon sa kanyang mga naging pahayag sa mga panayam, na-realize niya sa mga panahong unti-unti nang nababawasan ang kanyang mga proyekto na hindi siya maaaring umasa lamang sa karera sa pag-arte. Napagtanto niya na kailangan niya ng isang alternatibong plano para sa kanyang hinaharap at ang planong ito ay ang pagbibigay ng prioridad sa edukasyon. Bagamat nagretiro na, nagbalik siya ng panandalian upang gampanan ang karakter na si Kate sa mga tanyag na pelikulang Ang Tanging Ina Niyong Lahat noong taong 2008 at Ang Tanging Ina Mo, Last na To noong taong 2010 kasama si Ai de las Alas. Pagkatapos ng proyektong ito, tuluyan na niyang tinalikuran ng industriya ng panonood sa Pilipinas.
Tungkol naman sa mga isyu ng kontrobersiya, si Serena ay isa sa mga ilang artista na lumaki sa ilalim ng mata ng publiko na walang naging malaking dungis sa pangalan. Walang mauulat ng rebelyon, hidwaan sa pamilya o masamang gawin na madalas iugnay sa mga batang sikat na nakararanas ng maagang katanyagan. Ang tanging hamon ng kanyang pampublikong kaalaman ay ang kanyang katayuan bilang isang ulila sa murang edad at ang kanyang pagsisikap na mabuhay ng may dignidad sa tulong ng kanyang pamilya. Matapos iwanan ng Pilipinas, nagtungo si Serena sa Estados Unidos upang ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap. Hindi siya huminto sa kanyang pag-aaral sa antas ng kolehiyo. Bagkus ay naghangad pa siya ng mas mataas na edukasyon sa international na antas. Noong taong 2014, matagumpay niyang natapos ang kanyang master's degree in International Business Administration mula sa Holt International Business School, sangay nito sa London, United Kingdom. Ang tagumpay na ito sa akademya ang nagbigay sa kanya ng sapat na kakayahan upang makapasok sa corporate world sa Amerika. Nagsimula siyang magtrabaho sa New York City kung saan naging bahagi siya ng malalaking kumpanya. Ayon sa kanyang mga opisyal na impormasyon sa Korea, nagsilbi siyang manager sa Viacom, isang nangungunang pandaigdigang kumpanya ng media at entertainment, kung saan nagtrabaho siya ng humigit kumulang 6 na taon hanggang sa kanyang pag-alis noong taong 2020 upang harapin ang mga bagong hamon. Nakatrabaho rin niya ang iba pang mga kilalang institusyon tulad ng Paramount Pictures bago lumipat sa larangan ng teknolohiya at software. Sa kasalukuyan, si Serena ay patuloy na nagtatrabaho bilang isang matagumpay na profesional sa Estados Unidos. Siya ay may posisyon bilang isang Staff Technical Program Manager sa Intuit, isang kilalang kumpanya ng business software sa Amerika. Ang kanyang kasalukuyang trabaho ay malayo sa mundo ng sining ngunit nagpapakita ng kanyang mataas na antas ng kakayahan sa pamamahala ng mga technical na programa at sistema. Ang kanyang paninirahan sa Amerika ay lumipat din mula sa New York patungo sa estado ng New Hampshire, kung saan pinili nila ng kanyang pamilya na manirahan upang makakuha ng mas tahimik at payapang kapaligiran na angkop sa pagpapalaki ng mga anak. Bukod sa kanyang abalang schedule sa trabaho, hilig din niya ang pagbabasa ng mga libro at ang pagkuha ng mga larawan bilang bahagi ng kanyang mga personal na libangan. May interest din siya sa skateboarding na ginagawa niya kasama ang kanyang kapatid na si Samantha noong kanilang kabataan. Ang personal na buhay ni Serena sa kasalukuyan ay puno ng kaligayahan at katatagan sa piling ng kanyang sariling pamilya. Noong 1 ng Oktubre 2022, ikinasal siya sa kanyang matagal ng kasintahan na si Thomas Bredilet. Ang kanilang kasal ay dinaluhan ng mga malalapit na kaibigan at kapamilya at nagmarka ng panibagong kabanata sa kanyang buhay bilang isang may asawa. Hindi nagtagal, biniyayaan ng mag-asawa ng kanilang unang anak noong buwan ng Abril 2024. Sa kanyang mga pahayag sa social media, palagi niyang ibinabahagi ang saya ng pagiging isang ina at ang kanyang simpleng buhay sa labas ng bansa. Kasama rin sa kanilang tahanan ng kanilang 2 alagang aso na isang Golden Retriever at isang Siberian Husky na madalas niyang ituring na bahagi ng kanilang pamilya. Ang kanyang buhay ay nagpapakita ng isang balanseng estado sa pagitan ng matagumpay na karera sa korporasyon at ng isang mapayapang buhay pampamilya. Ang pinakahuling balita ukol kay Serena ay ang kanyang muling paggigit ng pagiging ina sa ikalawang pagkakataon. Noong 8 ng Setyembre 2025, inanunsyo niya sa publiko na siya ay nagdadalang tao para sa kanyang ikalawang anak. Ang balitang ito ay tinanggap ng may malaking kagalakan ng kanyang mga dating tagahanga at mga kaibigan sa industriya ng sining sa Pilipinas. Noong 30 ng Enero ngayong taon, opisyal na ibinalita na isinilang na niya ang kanyang ikalawang sanggol. Ang pagdating ng bagong miyembro ng pamilya ay lalong nagpatibay sa kanyang desisyon na manatili sa Estados Unidos at pagtuunan ng pansin ang kanyang mga tungkulin bilang isang magulang at asawa. Sa kabila ng mga lumalabas na balita tungkol sa kanya sa Pilipinas, malinaw sa kanyang mga naging pahayag na wala siyang intensyon o plano na magbalik sa mundo ng showbiz. Masaya at kontento na siya sa kanyang kasalukuyang estado bilang isang pribadong mamamayan na may tahimik na buhay.